sa Papa Dudut Stories. May nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudut, sa pagpili ng aking storya. Matagal ko na pong nais na ibahagi ang aking kwento at ngayon ko na po i-share sa inyo dahil sigurado na po ako sa ending ng aking story. Dear Papa Dudut, marami ang maaaring manghusga sa mga pinili kong desisyon para sa aking buhay. Marami din ang naging negatibo sa mga konklusyon na akala mo'y kilala nila ako ng lubusan. Hindi ba maaaring takot lang akong mag-isa? Takot akong bumalik sa mga taong nakapanakit ng aking damdamin. Kahit sarili kong pinagmulan ay pinili kong layuan at naghanap ng sariling bubuing pamilya, pero ilang ulit nagkamali. Ako po si Angel aka Gia. Naway hayaan niyo po akong ikwento ang aking buhay. Lumaki ako sa isang pamilya na akala ko'y buo at totoo. 5 kaming magkakapatid, Papa Dudut, at si Ate Ann, Kuya Al, Kuya Ton, ako at si Drake. Sima noon si Papa kaya sagana kami sa pamumuhay. Nakatira kami noon sa isang lugar sa Southern Luzon. When all I can remember is my happy childhood life. Noong 1998 ang naaalala ko lang ay lumipat kami ng tirahan kasi hindi na bumalik pa sa pagbabarko si Papa. Nakapag-asawa na yung ate namin at bumukod na. Sila kuya naman ay hindi na umuuwi. May mga inaasikaso sila mama at papa na negosyo, tapos kami ng youngest brother ko na si Drake ay nag-aaral pa ng elementary sa isang Catholic school. When I graduated elementary ay nilipat nila ako sa isang secondary school sa isang small city. At yung kapatid ko naman sa isang malaking eskwelahan with university. Magkahiwalay kami ng eskwelahan. Ang dahilan nila Papa ay tight budget daw kami. I understand their situation. Noong magsa-second year high school na ako ay transfer nila ako sa isang public school. Nanibago ako at napakalaking adjustments ang nangyari sa akin. Kasi ibang-iba talaga ang behavior ng mga estudyante at mas grabe ang pagiging terror ng mga teachers. Nagtuloy-tuloy ako sa pag-aaral pero nabarkada ako. Doon ko natutunan, Papa Dudut, ang mag-cutting classes at magkaroon ng bisyo. I don't know what came into me. Pero pinili kong magpahinga sa mga bahay ng mga kaklase ko because of all the stress I'm encountering sa bahay namin at sa negosyo nila Papa. Palagi kasing galit si Mama. Dala na rin siguro sa pagod sa araw-araw. Palagi akong napapagalitan sa mga bagay na hindi ko alam o hindi ko ginawa. Late midnight na akong nakakatulog tapos madaling araw ay gigising para tulungan si Mama sa negosyo nila. I felt drained. Naalala ko pa na may isang araw na kinausap ako ng isang tauhan namin na ka-close ko at sinabing, "Hindi naman sa pakikialam, Jel, pero hindi kaya ampun ka lang?" Tahimik lang ako that time kasi kakatapos lang uli akong pagalitan ni Mama. Kasi naman napansin kong napaka-unfair ng trato nila sa'yo kumpara kay Drake na delotion pa. Halatang alagang-alaga ang balat tapos nasa private school pa din. Samantalang ikaw parang tauhan ka dito. Pagpapatuloy niya. Napakunot noon na lamang ako noon, Papa Dudut, at nagkibit balikat. Wala naman akong magagawa kasi sila ang pamilya ko.
Basta kumakain ako araw-araw at may tinitirhan at nag-aaral ay okay na ako doon. Medyo na-bother lang talaga ako sa mga sinabi ng tauhan namin. May point naman siya sa pagiging unfair nila mama sa akin pero mas pinili kong wag na lang pansinin yon. Meron din kasi yung time na ginupit nila mama at lola yung buhok ko hanggang sa anit dahil sa katigasan ng ulo ko. Kasi nga nag-cutting class ako. I have my personal reasons pero aminado rin ako na nasobrahan ko. At kasalanan ko talaga so I deserve a punishment. Growing up na nakikita sina mama at papa na naninigarilyo kaya naging chain smoker din ako noong second year at third year high school. Nagbago lang ako noong na-transfer ako sa isang matinong public secondary school malapit sa bahay ng lola ko. Naging mataas muli ang grades ko noon. I graduated high school at naghanap ng mapag-enrollang college. Gustong gusto ko talaga ng course na HRM at Fine Arts. Yung dalawang yon ang pinagpipilian ko talaga. Pero ang sabi sa akin ni mama ay hindi nila afford yon. So pinag-entrance exam nila ako sa isang college na BSBA lang ang kurso kasi may scholarship program sila doon. Na once na makapasa ka sa exam nila ay magiging scholar ka. I passed. Kahit ayaw ko sa kurso ay trinay ko pa rin na i-enjoy. I met new friends at naging masaya naman. Doon ako naging conscious sa physical appearance ko. Hindi kasi naalagaan ang kutis ko. Grade 4 pa lamang ako noong nagkatagyawat ako at tinitiris ko so nung nagdadalaga na ako ay maraming butas ang mukha ko. Oily skin at maitim din. Matangkad naman ako papadudot at slender ang pangangatawan. Kaya naman noong nasa college na ako ay natutunan kong mag-mix and match ng mga damit ko at makeup to conceal the blemishes ng mukha ko at pumustura lalo sa paglalakad kasi pencil cut ang uniform namin sa college. During that time ay natutunan ko din na ma-in love. Isa siya sa mga kaibigan ko. Sa first day in college ay nakita ko na kaagad siya. His name is John. Actually marami silang John sa grupo. Naging mas palakaibigan kasi ako noong nasa college na and we always go sa malapit na mall kapag break namin para magpalamig o tumambay. Nagpapapicture pa nga ako sa photo studio kasi hindi pa uso noong 2005 ang smartphones para sa mga groupie. Palagi kaming may mga kopya ng mga photos at palagi din kaming nagvi-videoke. I enjoyed most of their company. I have this very close friend among the group. Siya naman ay si Iya. Though may mga naging kaklase na rin ako noong high school na kaklase ko din noong college, ay mas naging close ako sa mga new friends ko. Galing kami sa iba't ibang lugar. Like Iya na galing pa siya sa Northern Luzon. Iba ang personality niya sa akin. Mas outgoing siya at mas madaldal. Since siya ang pinaka-close sa akin, napansin niya kagad na may gusto ako kay John. John also been a close friend to me. Palagi naman niyang kasama si Myrna at si Joy. Myrna is one of the shortest but bubbly. Si Joy naman ang pinaka-simple. Doon ako natuwa kay John. He can be a good friend and never gets bored hanging out with us. Kasi lalaki siya. Pero matyaga siyang sumama sa amin sa pag-window shopping at kapag may personal problem ang bawat isa sa amin ay nakikinig siya. Naging sobrang magkalapit kami lalo na noong palagi niyang bitbit ang gitara niya. He loves playing especially when we jam at isa yon sa mga kumukumpleto ng araw namin. Hindi naman sa pagmamayabang papadudot pero may magandang boses ako noong kabataan ko. And I admitted to Iya na mahal ko na si John. I asked her to keep it secret. I just want to be with him as his friend at masaya na ako sa pagiging kaibigan. But one day he asked me something about Joy. Kung ano ang impression ko. I told him that she is simple, smart, and gorgeous. Ano kayang tipo niyang lalaki? Tanong niya. Uy bro, in love ka kay Joy no?
Binatukan ko siya nung sinabi ko yon. Napangiti na lang siya habang hinahaplos ang ginulo kong buhok niya. May konting kurot nun sa puso ko, Papa Dudut, pero natutuwa akong pagmasdan siya ng ganon. Then ang sabi ko sa sarili ko ay maswerte ang babaeng mamahalin niya. Mas nakilala ko siya noong palagi na kaming magkasamang gumagawa ng assignments at palagi na kaming magkatabi kapag Friday night out kaming magkakaibigan. Noong may party noon sa college ay umattend ako. I felt free that night, pero nung umuwi ako ng lampas sa curfew hour ay pinagalitan at pinagsasampal ako ni Mama. She even told me na lumayas na ako o itigil ko na ang pag-aaral ko, Papa Dudut. Sa sama ng loob ko ay nasagot ko siya. Ma, bakit ang unfair ninyo mula pa noon? Hindi ba wala na nga kayong binabayaran sa tuition ko at saka yung baon ko sa araw-araw na 40 pesos? Pinagtatrabahuhan ko yan sa pagtulong sa negosyo ninyo. Niwala na nga akong pahinga eh. Nang dahil lang sa minsang pagdalo ko sa party, patitigilin niyo ako sa pag-aaral? Sino bang may gusto ng kursong kinuha ko? Nakatanggap na naman ako ng mag-asawang sampal mula kay Mama. Doon ko nga naisip na hindi ko na kaya. Humagulhol na lamang ako at nagkulong sa kwarto. Naging matigas pa rin si Mama. Pumasok pa din ako ng ilang linggo na naglalakad papunta ng college at pauwi. Nililibre na lamang ako minsan ng ilang kaibigan ko ng pamasahe kapag nakikita nila ako naglalakad ng pauwi. Dito na ako nagiging masaya, kaya ayoko naman pati ito ay ipagkait sa akin. Sagot ko sa kaibigan kong si Chris na bakla nung tinanong niya ako kung bakit nagtitiis pa akong pumasok ng walang baon. Patago din akong kumakain sa kusina para makagayak bago pumasok. Nagpaalam na ako sa mga kaibigan ko na suko na ako sa kalupitan ni Mama. Kasi hindi niya pa din ako pinapansin at wala namang magawa si Papa. Joy told me na mas okay kung ipagpapatuloy yung pag-aaral ko. Kinausap ulit ako ni Mama pero galit pa din siya. Bakit pumapasok ka pa? Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Maglaba ka dyan at wag na wag kang lalabas ng bahay. Hindi ako nagsalita nung umalis na siya. Lumabas ako sa kwarto at nalaman kong nakalak nga sa labas ang pinto ng bahay. Napaiyak na lamang ako. Pero naghanap ako ng way to go out. Ewan ko pero parang milagro ang nangyari. Tinanggal ko yung jalousie ng bintana at binutasan yung screen cover niya. Nabuksan ko yon gamit ng tinidor, yung double lock sa labas ng pinto. Nagmamadali ako mag-impake at aalis na ng bahay nang kumakabog ang dibdib. Bago lumabas ng bahay ay naisipan kong mag-iwan pa ng sulat. Ma, sorry po kung lalayas ako. Naging unfair kayo sa akin na sobrang kinasama ng loob ko. Mula noong bata ako hanggang ngayong dalaga na ako, puro hinanakit na lamang ang nararanasan ko. Umabot pa noong 3rd year high school ako na suicidal na ako pero pinili ko pa ding ipagpatuloy ang mabuhay na umaasang mamahalin niyo rin po ako tulad ng pagmamahal ninyo kay Drake. Huwag po kayong mag-alala. Makikituloy po ako sa mga kaibigan ko na willing tumulong sa akin. Sorry po talaga, Ma. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Umalis ako sa bahay na maraming bit-bit na gamit at dumiretso sa eskwela. Hindi naman ako binigo ng mga kaibigan ko. Pinatuloy nila ako sa mga tirahan nila. Hindi nga lang ako tumatagal kasi hindi sang-ayon ang mga magulang nila sa paglalayas ko. Naalala ko kasi yung sinabi sa akin ni Mama na kapag maglalayas ako ay panindigan ko at wag na akong babalik pa. Kaya hindi talaga ako babalik. Nakita ko ng lola ko at kinumbinsi akong tumuloy na lamang sa kanila. Total, sa isang college lang kami ng pinsang ko nag-aaral. Tumira ako sa bahay ng tita ko na katabi ng bahay ni Lola. Iba ang ambience, parang mabigat pero no choice ako. Alam kong sinasabi nila Lola at tita kay Mama na nandun ako. Nakasama ko doon si Ate Aiza, yung favorite cousin ko mula pagkabata. She is my favorite playmate.
Sa mother side ng family ko ay komportable pero parang may iba akong napapansin. Marami silang restrictions pero isinawalang bahala ko na lamang yon, Papa Dudut. One day ay tumawag yung nanay ni Ate Aiza. Malapit ang loob ko sa auntie ko na yon, kahit sa tawag ko lang siya nakakausap kasi nasa Japan siya. After nilang mag-usap ni ate, pinakiusap nila sa akin. "Hello? Kumusta na po kayo?" Bungad ko. "Angel? Anak? Ikaw ba yan?" Tugon niya sa kabilang linya. Umuo ako. "Lumayas ka daw kina ate. Ano nangyari?" "Opo, long story po. Pero gusto ko lang po talagang ipagpatuloy ang pag-aaral ko." "Hayaan mo na sila. Huwag ka nang babalik doon. Masama talaga ang ugali nila. Magkano bang tuition mo at ako nang bahala?" Para akong nabunutan ng tinig sa lalamunan nang narinig ko yon. Nangilid ang mga luha ko. "Thank you po." Yun lang ang naisagot ko sa kanya. May mga sinabi pa siya about sa inis niya kina mama kasi pinabayaan akong lumayas at nakakaawa daw ako. Pero isa lang ang nasabi ko sa kanya. "Auntie, pwede po bang mag-request?" "Ano yun anak?" "Pwede po bang tawagin kitang mama? Kasi po matagal na akong sabik sa kalinga ng isang ina." Ewan ko ba Papa Dudut pero bigla ko na lang naisipang sabihin yon. "Ako naman talaga ang mama mo eh." Sagot niya na kinabigla ko. "Po?" Paninigurado ko sa mga narinig ko. Akala ko kasi nananaginip lang ako. "Anak kita. Kinuha ka lang nila sa akin." Paliwanag niya habang umiiyak. "Sino po ang tatay ko?" "Wala na siya. Huwag mo na siyang hanapin. Pinabayaan niya tayo. Basta ako ang bahala sa pag-aaral mo. Ano bang kurso mo? Padadalhan ko kayo ng Ate Aiza mo ng monthly allowance. Huwag ka nang babalik doon." Tanging opo at iyak na lamang ang naitugong ko sa mga sinabi ni Mama Vicky. Yung inakala kong favorite auntie ko ay nanay ko pala. At yung favorite cousin ko ay half sister ko pala. Anak ni mama sa Hapon si Ate Aiza pero nagkahiwalay din. May pamilya na si Mama Vicky sa Japan at may 2 anak sa Hapon na asawa niya ngayon. Kinausap ako ni Lola na nang masinsinan na huwag daw sanang sasama ang loob ko sa mga magulang ko. Kako naman ay hindi masama ang loob ko. I became observant kasi parang may napapansin pa din ako sa mga kamag-anak namin. Pero minsan ay binabaliwala ko na lang. Puro kami putok sa buho. Ilang pinsan ko din ang walang ama katulad ko. Naging mas close kami ni Ate Aiza at natutunan ko din yung mga kinahihiligan niya. And I am very glad to be with my sister. May nabanggit din siya na sama ng loob niya sa mga tiyahin namin na nag-aruga sa kanya. Kaya mas nag-observe pa nga ako. Istrikto sila at maraming limitations sa amin. Pati yung pinapadalang pera ni Mama Vicky para sa allowance ko ay hinihigpitan nila. Being a college student ay marami talagang dapat bilhin pero mas mahigpit si tita at walang magawa si ate. Tahimik lang akong nagmamatiyag. Pumapasok tapos ay uuwi, ganoon lang ang naging routine ko. Doon ko din naman naranasang mabilhan ng magagandang damit at sapatos dahil may naibubukod naman si ate para sa pambil namin ng mga gamit. Pero dumating ang isang araw na nagkaroon ng krisis o problema sina tita at parang naibunton lahat ng sisi sa pagtira ko doon. Nagbalak ako papadudot na umalis at gusto ni ate na sumama. Nalaman ni tita yung balak namin na yon at pinagalitan ako. Kung lalayas daw ako ay huwag ko daw isama sa kalokohan ko si Ate Aiza. So pumasok ako after that tapos ay hindi na ako bumalik sa kanila. I've dealt with so much stress sa pinanggalingan ko.
Naisip ko na baka pabigat nga lang talaga ako sa mga kamag-anak ko. Naikwento ko ang lahat ng ito sa mga kaibigan ko, especially kay Joy, kay John at kay Iya. Nakituloy muli ako sa mga kaibigan ko. Dumalas na rin ang pag-jamming o inuman namin sa bahay nila John. Isinantabi ko na lamang ang problema ko sa pamilya ko at mas pinili ko na mag-enjoy. Isang araw, Papa Dudut, ay nagpatulong si John sa amin kung papaano ligawan si Joy. Nakangiti akong in-advise sa kanya mga dapat gawin sa panliligaw kahit na wala pa akong experience na maligawan. Masaya akong makita si John na in love kay Joy kahit naaawa sa akin si Iya. Sinabi kong masaya ako at mas magiging masaya kung magkakatuluyan sina John at si Joy. Nung isang araw na nagpasama ako kay John sa bookstore ay ayoko pang umuwi. Sumama muna ako sa kanya sa bahay nila. Dalawa lang kami at sobrang tahimik, unlike noong nagja-jam kami doon with our friends na sobrang saya at may ingay. Sa sobrang pagod ko sa buong maghapon at sa eskwela at paglilibot sa mall ay inantok ako at natulog sa kwarto ni John. Natural na lang sa amin yon kasi ilang beses na rin akong natulog doon. Humiga din siya tulad ng dati. Hindi ko na pinansin yon basta ang nasa isip ko ay matutulog lang kami. Hindi ko na malayan kung anong pumasok sa isip naming dalawa at nagdikit ang aming mga labi. At noon nga, Papa Dudut, ay may nangyari sa amin. Siya ang unang karanasan ko. Napakalaya ko sa mga oras na yon at walang dala-dalawang isip na naibigay ko ang sarili ko at pagkabirihin ko kay John. Mahal na mahal ko siya. Yun lang ang alam ko. Wala akong pakialam kung hindi niya ako mahal. Tahimik lang kaming dalawa noong matapos naming pagsaluhan ng sandaling yon. Nagbihis na ako at inihatid niya ako. Nakatitig lang siya sa akin at ngumiti ako. Sinabi kong, "Uy bro, ayos ka lang?" Napapihit lang siya at nauutal na sumagot na okay lang siya. Naging normal lang ang kilos ko. Hindi ako nagpakita ng pag-aalinlangan sa kanya. Dumaan ng ilang pang mga araw na nahirapan ako sa pag-aaral habang nagse-self-support. Niyaya ako ni Iya na lumuwas ng Northern Luzon. Una, pumunta kami sa Central Luzon sa Tarlac at saka umakyat ng Baguio. Hindi na kami nakabalik sa South kasi mas pinili na lang namin na magtrabaho dito sa Baguio. John stayed in my heart as my first love kahit walang kami. May naging boyfriend naman ako dito sa Baguio, pero nakipag-break din ako sa kanya kasi napapabayaan na niya ang masterals niya dahil sa akin at nasa puso't isip ko pa din si John noon. Until makilala ko si Greg. Nagkahulugan kami ng loob at naging kami after a couple of months na nagkakilala kami. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay pinakilala niya ako sa mga magulang niya at inuwi na sa kanila. Ang bilis ng mga pangyayari at ginusto ko naman ang sumama kay Greg. Nag-aalaga ng baboy ang nanay ni Greg at may repair shop ng sasakyan ng tatay niya. Napakabait nila bilang biyanan kahit nung una ay tutol sila sa maagang pagsasama namin ng anak nila. Alam nila ang nangyari sa amin sa Maynila. Tinutulungan ko ang biyanan kong babae sa pag-aalaga ng baboy at inaalagaan ang isang apo nila sa panganay nila. Hanggang sa lumipas ang isang buwan. Nagbuntis ako sa panganay namin ni Greg. Isang cute na baby girl ang isinilang ko. Kahit gumagamit ako noon ng contraceptives ay nasundan kaagad ang anak namin. Sa ilang taon na pagsasama namin ni Greg ay malimit na ang iilang gabi bago siya umuwi. Ang dahilan niya, ganon ang trabaho niya na kailangang mag-overnight stay sila. Year 2009 nang naisipan kong yayain ang ka-live-in kong umuwi sa amin para ipakilala sila sa mga kamag-anak ko dahil ayun ang in-advise sa akin ng biyanan kong lalaki. Huwag daw ako magtanim ng sama ng loob sa mga magulang ko at siguradong nami-miss nila ako. Sinunod ko ang payo nila, Papa Dudut, pero bago kami lumuwas ay nagpadala muna ako ng liham sa mama ko
at sinabing huwag sanang sumama ang loob nila sa akin at nasa mabuti akong kalagayan. Madami akong ikinuwento sa liham ko para handa akong humarap sa kanila pag muli kaming nagkita. Christmas nung lumuwas kami ng mag-ama ko. Dumiretso muna kami kina lola at niyaya kami ni lolo na puntahan sila mama. Ako medyo natatakot pa ako at baka magalit siya. Pero inassure ni lola na hindi na magagalitin si mama at unti-unting nagbago at naging malumanay na ito mula nung lumayas ako. Nagtungo na nga kami sa kanila, Papa Dudut. Nung nakita niya ako ay niyakap niya ako ng matagal at mahigpit. Matagal na katahimikan na puno ng emosyon ang nangyari. Ganun pa man, ang nangyari ay sobrang namis ko si mama. Ngayon ko lang nadama ang ganong kahigpit na yakap niya ang matagal ko nang inaasam na pagdama ng kalinga ng isang ina. Nakita kong pumayat siya at naging malumanay ang kanyang pananalita. May sinasabi siya tungkol sa pananabik niya sa akin mula nung umalis ako habang umiiyak kaming dalawa. Hinagod ko ang likod niya at sinabing huwag siyang mag-alala, nasa mabuti akong kalagayan dahil napakabait ng mga biyanan ko. Dumating si Papa at niyakap niya ako. Habang humahagulhol ay sinabi niya na, "Anak, ano ba naman yan? Mag-isa mo lang na umalis pero 4 na kayo pagbalik mo." Habang umiiyak ay napatawa ako sa mga sinabi ni Papa. "Papa naman natatawang sabi ko." Sobrang namis ko sila, Papa Dudut. Pero andun pa din yung pag-aalinlangan sa puso ko. Kasi mas napamahal na sa akin ang lugar ng Baguio. Kaya mas nananabig ako sa pagbabalik namin doon. Naging mabilis lang ang bakasyon namin sa tirahan nila mama. We shared random stories at simpleng Noche Buena. Wala akong narinig, Papa Dudut, na patungkol sa natuklasan ko sa pinanggalingan ko. Na parang ang nais lang ng bawat isa ay i-celebrate lang ng matiwasay ang Pasko. Tuwang-tuwa naman yung kapatid ko sa mga anak ko kasi malilikot sila at madaldal ang panganay ko. Hindi nagtagal ay bumalik na kami ng Baguio at tuloy-tuloy ang daily routine ko sa bahay ng biyanan ko. Ganun uli ang ginagawa ni Greg. Ilang gabi na hindi umuwi. Pag uuwi man siya ay hindi nagtatagal sa bahay ng 2 araw. May inaabot naman siya na panggastos para sa mga bata. Minsan kinakausap ako ng biyanan kong lalaki. Tinatanong ako kung alam ko ba ang pinupuntahan ng anak niya. Na imbes na tulungan na lang siya sa repair shop nila, kung saan-saan pumupunta para kumita pa ng pera. Ang sagot ko na lang ay hindi ko alam kahit na alam ko ang ginagawa ni Greg. Nakita ng mismong mga mata ko ang ginagawa ni Greg na labag sa batas. Sinubukan ko siyang pagsabihan na itigil at maghanap na lamang ng matinong trabaho. "Ano ka ba? Nag-iingat naman ako at ayokong katrabaho si Daddy. Kung yang ulit ang sasabihin ninyong gagawin ko, ayoko. Alam niyo naman na hindi kami magkasundo." Laging sagot niya sa akin. Nakakalungkot pero hinayaan ko na lang siya kahit labag sa loob ko. Despite all the care and love I gave him, may nagagawa pa pala siya na hindi maganda maliban sa gawain niyang labag sa batas. Sabi nga ng iba na kapag kinutuban ng babae ay nagkakatotoo. Napapansin ko na rin sa kanya na may ibang kinakahumalingan siyang babae. Dahil nung pinanganak ko ang pangalawang anak namin, ay nakipag-meet pa siya sa babae habang naglilibor ako. Nalaman ko yon nung chinek ko ang cellphone niya noong umuwi na kami mula sa ospital. Mga ilang beses na rin kaming nagkakasagutan sa iba't ibang bagay. Kung bibilangin siguro nakalima na siyang babae at ang pinakahuli ay yung hindi ko nakaya. Nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Umuwi ako kina mama at nagtrabaho sa Maynila. Ilang buwan akong nagstay kina mama. Isang araw ay kinausap ako ni mama. Unexpectedly ay inungkat niya ang nakaraan. Alam mo ang nangyari. Gusto ko lang malaman mo na hindi kami nagsisisi na
inangkin ka namin. Kagustuhan din yun ni Vicky. Magpa-flight na siya at since sabi kami ni Papa nyo na magka-baby muli, kaya pumayag kaming kunin ka. Tahimik lamang ako habang nagpapaliwanag si Mama. Ang tanging naitanong ko lang ay kung sino ang totoong tatay ko. Hindi rin daw niya alam. Napakibit balikat na lamang ako. Sinabi pa ni Mama na sana iwag daw sumama ang loob ko. Ma, naging mabuting ama si Papa sa akin at tinuring niya akong kadugo niya. Never ko pong naramdaman mula sa kanya na iba ako. Kaya wala po akong rason na magtanim ng sama ng loob. Sumang-ayon na lamang si Mama sa mga sinabi ko. Tumango na lamang ako kasi gano'n naman talaga. Susunod na lang ako sa utos. Dumaan pa ang ilang buwan, Papa Dudut, pero hindi ko pa rin sinasabi na nakipaghiwalay na ako kay Greg. Bumalik na ako sa Baguio at nagsimulang muli dahil hindi ko natiis ang pananabig sa malamig na lugar at tahimik na malayo sa magulong buhay sa Maynila. Masyado kasing madaming sikreto na ayaw nilang sagutin sa Maynila at puro panghuhusga mula pa mismo sa ibang kamag-anak namin ang naririnig ko. Na ang alam lang nila ay puro lang kalokohan ang ginagawa ko. Tao lamang ako at naghahanap ng tunay na pagmamahal. Naging masaya naman ako sa unang inibig ko kahit iba ang minahal niya. Nabigo ako sa unang pagbuo ng pamilya. Napapatulala na lamang ako kadalasan sa kakaisip sa mga nangyari. Tanging ang malamig na simoy ng hangin dito sa Baguio ang nagpapamanhid ng aking damdamin. Ipinagpatuloy ko ang mabuhay na mag-isa, Papa Dudut, nang makilala ko si June. Sumugal muli ako sa pag-ibig. Ewan ko pero parang naisip ko kung kaya ni Greg na magmahal ng iba. Kaya ko din. Nagkaanak kami ni June at nagsama. Sumama ako sa kanya sa Mountain Province at doon ay natutunan ang trabahong farm. Mula sa pagbubungkal ng lupa hanggang sa pag-harvest ng gulay. Mahirap pero kinaya ko. Sobrang adjustments talaga ang naranasan ko. Pati sa pagluluto ay kailangang magsibak ng kahoy. Okay lang sa akin yon kasi ginusto ko nga. Nang 3 taon na ang anak namin ni June ay nabuntis muli ako ng hindi napagplanuhan. Na-depress ako kasi hindi ko pa nabibisita yung mga anak ko kay Greg. Nung kinuha ko kasi sila noon sa biyenan ko ay nakiusap sila na ibalik ko kasi hindi nila kaya na wala ang mga apo nila. Nagkasundo kaming lahat na nasa poder nila ang mga bata basta bibisitahin namin upang hindi kami makalimutan ng mga anak ko. Sa sobrang hirap ng buhay, matagal ko na silang hindi nabibisita. Naipasyal ko pa sila noong mahigit 1 taon na yung pangatlong anak ko at nabilhan ng mga gamit. Ngunit ngayong magdadalawang taon ko na silang hindi nakikita ay sobrang nalulungkot ako. Patuloy pa din ang pagtulong ko kay June sa vegetable farm. Pero noong last trimester na ng pagdadalang tao ko ay maaga akong nag-labor. Itinakbo nila ako sa ospital at na-confine ng 3 linggo. Kasi kulang daw sa buwan ng baby ko. Pero naka-open na ang puwerta ko. Kailangan ko daw ng complete bed rest at maraming medication para lumaki ng tama ang baby o maging fully developed bago ko siya ipanganak. Ang hirap ng naging sitwasyon ko, Papa Dudut. Naiinis ako sa sarili ko kasi sobrang tanga ko. Ngunit mas naging priority ko ang batang nasa sinapupunan ko. Kailangan ko siyang ipanganak ng malusog at maayos. After giving birth sa pang-4 na anak ko, nalubog kami sa utang. Walang matinong trabaho si June. Lumuluwas siya para maghanap buhay pero kulang pa din. Nagkapera ako after ng ilang buwan at ako na ang nagbayad ng mga utang namin. Naging sobrang dependent si June sa kakayahan ko. I felt drained habang inaalala ang mga nagawa niya sa akin habang nagsasama kami. May minsang na-diagnose siya with gonorrhea, tinanggap ko pa rin siya. Kahit pa nung ilang beses na niya ako muntikang mapagbuhatan ng kamay ay tiniis ko yon.
Kahit wala na kaming maiulam at umiiyak ang anak ko kasi hindi ko maibigay ang gusto niyang ulam, pinagtsatsagaan ko yon. Kahit kinukutya ako ng nanay niya ay tinitiis ko. Iniwan niya pa akong mag-isa noon sa ospital para makipag-inuman at ginastos ang pinadala ng ate ko na gagamitin ko sanang pambili ng gamot at pagkain. Tapos ay lumuwas siya para daw magtrabaho pero minsan sa isang buwan ang padala niya ng 1,000 lamang. Siguro ay hindi ko na kinaya ang mga nangyayari kaya kinausap ko si June at pinilit ko siya na ako na lamang ang maghanap buhay sa amin. Tumutol siya pero napapayag ko din sa bandang huli. Nakahanap ako ng trabaho at lingguhan padala ang ginagawa ko sa kanila. May nangyaring pumalya ako ng padala, nakatanggap ako ng samut-saring negatibong salita mula sa kanya at sa iba pang kamag-anak niya. Ninais ko ng katahimikan at napaisip ako. Bakit puro na lang paghihirap ang nangyayari sa buhay ko? Dumagdag pa noong sinubukan kong humingi ng tulong kay Mama Vicky kasi nagbalak akong mag-apply na lamang sa abroad pero nadismaya ako. Nakilala ko ang tunay na ugali ng tunay na nanay ko. Madami siyang inakusa sa mga magulang kong umampun sa akin at kung ano-anong mga hinanakit niya sa amin. May naipadala man siya noon sa akin pero minsan lang yon. Ang ayaw ko lang sa mga sinabi niya ay yung tungkol sa kinilala kong ama na si Papa. Binahagian ko si Papa ng pera na pinapadala niya dahil kailangan sa medications niya noong na mild stroke siya. Doon na parang nalusaw ang buong pagkatao ko kasi wala talagang willing tumulong sa akin. Yearly man ako na nagkakaroon ng pera sa ATM ko ay sakto lang yon na panggastos ko sa buong taon. Hindi ko alam kung saan galing yon. Basta sinunod ko lamang ang habili ni Lola na mag-open ako ng sariling bank account. Pero mula nang namatay si Lola ay close ko na ang ATM ko dahil mas pinili kong magmula sa sarili kong sikap ang matatanggap kong pera. Ayoko nang alalahanin pa ang naging sagutan namin ni Mama Vicky sa chat. Ang dami-dami pang nangyari sa buhay ko. Gulong-gulo na ako. Kahit mga kamag-anak ko ay nilalayuan ako. Kaya I choose to stay in Baguio. Malayo sa mga mapanghusgang mata ng sariling kadugo. Hindi nagtagal ay nagkahiwalay kami ni June. It is my own decision. Hindi na siya magbabago pa. 5 taon na kaming nagsasama pero hindi niya kaya ang responsibilities. Sa gitna ng kaguluhan ng aking pag-iisip ay nakilala ko si Chini. Naging super close kaming dalawa kahit kakikilala lang namin. She is the other side of my personality kasi pareho kaming go with the flow ang ugali. Pero mas may plano siya sa buhay. Matagal na siyang nag-a-apply sa abroad as DH. I found a best friend sa gitna ng frustrations ko sa buhay. Naintindihan niya ako at alam niya ang mga pinagdadaanan ko. Hindi niya nakakaligtaan ang pagpapaalala sa akin ng mga magagandang maaaring mangyari in the future kung magtatrust lang ako kay God. Naging roommates din kami at mas naging parang magkapatid ang turingan. Nagkaroon ng kulay ang buhay ko nang makasama ko siya. Hanggang sa nagkaroon siya ng boyfriend na palaging nagtitreat sa amin ng lunch or dinner. Nagkaroon ako ng manliligaw. Naging mabait naman sa akin si Hector. Sumugal muli ako sa pag-ibig at nakita ko naman kasi na may trabaho siya at mapagmahal sa mga kapatid niya at mga pamangkin. Noong naging kami ni Hector ay sinamahan naman niya ako sa school ng 2 anak ko. Libangan niya ang pagmumotor kaya't kadalasan niya akong inaangkas kapag may long ride silang magkakapatid. Hindi nagtagal ay nagsama kami at nagkaanak. Noong una ay ayoko na sanang magkaanak muli dahil may 4 na akong anak. Pero ninais kong magkaroon ng kahit isang anak na lalaki. Pumayag ako sa gusto ni Hector na magkaanak kami. Naging sobrang siloso siya at mahigpit sa ilang mga bagay. Umabot pa nga sa puntong pinagbubuhatan niya ako ng kamay. Pinagseselosan niya ang mga anak ko sa unang kinasama ko.
Pinagbabawalan niya akong bisitahin ng mga anak ko. Lahat ay nagkaroon ng limitations. Dumating pa nga sa punto na pinaputukan niya ako ng baril ng dahil lamang sa pera. Napapayak na lamang ako minsan habang iniisip ang mga pagkakamali ko sa buhay. Sa pagiging tanga, mapagtiwala at sa pagiging sabik sa pamilya. Ngunit bigong-bigo ako. Mas lalo ako nawala ng pag-asa nung sunod-sunod na ang pag-aaway namin. Sa tuwing uuwi siyang lasing, nanginginig ako sa takot. Pinakahuli na ang tangkain niya na patayin ako sa harap ng anak ko. Kinabukasan noon ay tumakas ako. Noong nasa biyahe ako ay humahagulhol ako habang iniisip ang kamalasan ko sa buhay. Naalala ko ang mga pagmamalupit sa akin nila mama noon, ang panghuhusga sa akin ng mga kamag-anak ko, ang rejection ng tunay kong ina, ang mga bigong pag-ibig ko at ang mga anak ko na napapabayaan ko na. Namasukan ako at nagsimulang muli sa tulong ng ilang kaibigan at lalong-lalo na ang Panginoon. Regular na muli ang pagpapadala ko ng sustento sa mga anak ko. Naging emosyonal ako noong minsang dumalo ako sa fellowship na dinaluhan ng mga anak ko. Ang sabi ng pastor ay God will provide. We should not worry. Sa dinami-dami na mga nangyari sa buhay ko ay hindi ako pinabayaan ng Diyos. Binibigyan niya ako ng pag-asa. Kahit ginugulo ako ni Hector na makipagbalikan sa kanya, ay naging matigas ako sa desisyon ko na hindi na bumalik pa sa kanya. Tama na mga maling desisyon ko dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng sariling pamilya. Hindi lang ako ang nagsasuffer kundi ang mga anak ko. Naalala ko pa noon na sinabi ng tito ko na umuwi na lamang sa amin. Umayaw ako papadudot at mas pinili kong maging matatag sa bawat problemang ako din ang may gawa. Ayokong umuwi ng may problema. Gusto kong masaya lang. Kaya nagpatuloy pa rin ako sa bagong hamon ng buhay. Nawili ako papadudot sa pakikinig ng radyo. Mula noong 2016 ay naging avid listener na ako hanggang sa ngayon. Naging active texter at bumabati at nagbibigay ng advice sa Talk to Papa with the code name of Ate Gia ng Baguio. Mostly ay binigyan ko ng advice yung halos pareho sa mga pinagdadaanan ko, and also ay based on my own experiences in life ang mga pinapayo ko. Dito ako mas nalilibang. Maraming bumabati sa akin kahit na hindi nila ako lubusang kakilala. I met new friends at kahit mga DJ sa radyo ay naging kaibigan ko na rin. Dito ko naranasan ang tunay na saya. Ang tumawa ng malaya at walang pag-aalinlangan. Ang ipakita ang totoong pagkatao ko. Ibang-iba si Angel na magulo ang buhay kumpara kay Gia na masiyahin at malayang gawin ang gusto niya. Gia is the matured feature of Angel na sigurado na sa plano sa buhay. Ang gaan-gaan ng feeling ko bilang si Gia papadudot. Hindi ko naman kinakalimutan ang mga old friends ko pero mas naging totoo ako sa sarili ko with my new friends. My best friend Chini still supports me kahit nasa Hong Kong na siya. We always keep in touch, Papa Dudut. Palagi niya pa rin akong pinapaalalahanan about sa bawat desisyon ko sa buhay. I thank God that I found a best friend na katulad ni Chini na nagpapadama sa akin na hindi ako nag-iisa. Hanging out with my new circle of friends made my days happier. Lahat kami ay avid listener ng radyo. Kasama sa grupo na yon si Mr. Puyat. Matagal na rin siyang tumatawag sa radyo at nakikipagkulitan sa mga DJs. Nakapag-share na rin siya ng problema niya sa radyo. Hiwalay din siya sa asawa. Betrayed 3 times ng kanyang dating asawa. Ang masakla pa kasal sila at may 2 kids. Napakabait ni Jomar, totoong pangalan ni Mr. Puyat. Lahat ng nakakilala sa kanya, pati mismong boss niya ay saludo sa honesty and integrity niya. Kinukulot kami ng isang barkada namin na katrabaho niya na sana ay magka-developan daw kami kasi bagay daw kami.
Then it suddenly happened. Nagkaligawan kami Papa Dudut at naging kami nitong April 2019. Takot na ako noon na pumasok muli sa isang relasyon at halos isumpa ko lahat ng lalaki sa mundo. But he made me forget of my hate against men. Though no mga unang buwan naming magkarelasyon ay medyo naging magulo din. Nalampasan namin ang mga trials na yon. Ito yung relasyon na dinagsa agad ng pagsubok na halos inakala naming bibitaw na kaming dalawa. Because of ex issues ay halos sumuko na kami pero nanaig pa rin ang pagmamahala naming dalawa. Maraming manghihinayang kung magkakahiwalay kami dahil nasubaybayan ng marami ang love story namin mula nang magkakilala kami sa radyo. Napamahal na siya sa akin at ramdam kong mahal na niya ako. After 3 months ng relasyon namin na puno ng twists and turns ay naging mas matibay pa ito. Ipinagtanggol niya ako sa ex-wife niya na ginugulo kami noon dahil hindi niya matanggap na nakalimutan na siya ni Jomar. Matapos niyang lokohin ito ng 3 beses. Sinubukan niya kasing makipagbalikan kay Jomar pero ayaw na niya. Na-realize niya ang mga paghihirap niya noon sa poder ng ex niya. Sinabi din niya sa lahat, pati sa mga magulang niya na sa akin niya lang naranasan ang pagmamahal at pag-aalaga o pag-aasikaso ng isang girlfriend. Hindi niya rin ako binigo sa pagtanggap niya sa mga anak ko. Ipinangako niya sa akin na magtutulungan kami sa lahat ng bagay. At hindi ko mararanasan sa kanya ang mga masasamang naiparana sa akin ng mga ex ko. Hindi niya ako binigo. Pinadama niya sa akin ang tunay na pagmamahal na matagal ko nang inaasam. Ika nga ng mga DJ na kami daw ang couple of the year. Maraming sumabaybay sa love story namin na kapwa listeners at kadalasan ay nagchat-chat sa amin. Sobrang pasalamat ko sa Panginoon at ibinigay niya sa akin si Mr. Puyat. Ngayon ko natatamasa ang pag-ibig na matagal ko nang hinahanap. Yung aalagaan ako at proud na sabihin sa buong mundo na ako ang babaeng minamahal niya at bumubuo ng buhay niya. Hindi man kami perpekto bilang tao ay maligaya kami sa piling ng isa't isa. Magkahawak ang kamay naming hinaharap ang mga pagsubok at sabay naming tinutupad ang mga pangarap. Wala na akong ibang hihilingin pa, Papa Dudut, kundi ang patuloy na paggabay ng poong may kapal. Nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga kaibigan namin at itinuring na pamilya dito po sa Baguio. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at patuloy pa din kaming nakatune in sa inyong istasyon. Thank you very much and God bless and more power. P.S. Binago ko na po ang mga pangalan ng ibang karakter. Tanging pangalan lang po namin ni Mr. Puyat ang totoo at ninais po namin na huwag nang palitan. Sincerely, ang inyong kaliham, Ate Gia. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.